Ayan, magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan. Ito pong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Na ang karamihan po or majority po ng ating pong mga kababayan ay gusto na matuloy itong barangay at sangguniang kabataan ngayong December 2025. Ayaw po nila na mapuspon ulit. Katulad po nitong nag-comment po sa ating post kamakailan lamang po. Siya po ay isang barangay kagawad, mga idol at mga kababayan, doon po sa kanilang lugar. Ito po. Pero bago yan ay basahin ko po yung naunang nag-comment doon sa banda taas. Ito po, si Mark. Dapat pong magtuloy talaga ang BSKE. Alam nilang 2 years term lang talaga ang kanilang pinirmahan. Aba, may pinirmahan pala. So alam pala ng mga tumakbo noong 2023 na 2 years lang po yung kanilang iupo. Tuloy natin. Alam nilang 2 years term lang talaga ang kanilang pinirmahan, termino. Kasi nag-extend ng naunang naupo. Yun po yung sabi ni Mark. So, basahin din natin itong comment ni Virgilio de la Cruz. Ito po. Di naman po magkukulang ng taon kasi alam naman namin, so alam talaga nila alam naman namin na 2 years lang talaga ang upo namin. Dahil nakonsumo na yung 1 taon sa kakapuspon. Tama nga naman, ano? Ako po ay nakaupo ngayong kagawad. 3rd term na ako. Gusto ko din matuloy na para makapagpahinga na din kami na mga last termer. Nakakahiya naman sa taong bayan. Buti pa ito si Virgilio de la Cruz ay mayroong hiya. Yung iba dyan bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit Yung iba dyan ay talagang ayaw pong tumayo sa kanilang pagkakaupo. Sabi nga sa Bicol ay harap-harabon sa kanilang pwesto. Gusto ko din matuloy para makapagpahinga na din kami ng mga last termer. Nakakahiya naman sa taong bayan na uupo kami ng 1 pang taon na di naman kami binoto. Hold over lang. Yan po ay sarili ko lang comment, sabi nitong si Virgilio. Talagang may mga matitino pa din talaga ng mga barangay officials. Kasi alam talaga nila na 2 years lang sila upo. Mula nung kumandidato sila o tumakbo sila noong 2023, alam nila na may kasunod na eleksyon na naka-schedule nga po ngayong 2025. Kaya alam po nila na 2 years lang sila uupo. So ngayon ay patuloy yung paghanda ng COMELEC. At inihahanda na nga po ng ibang barangay sa ibang lugar. Yun pong tinatawag na yellow boxes. Nagagamitin po sa botohan. Ito pong pinaglalagyan ng balota, yung kulay dilaw. Ito po, basahin ko sa inyo yung post ng Philippine News Agency. The COMELEC office in the Negros Island region continues preparations for the barangay and sangguniang kabataan elections in December while awaiting the decision of President Ferdinand Marcos Jr. to approve or to veto its postponement. Sa Negros Island pala ay nagkakaroon sila ng preparasyon. Patuloy yung kanilang paghahanda dito po sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan na nakatakda po sa December 2025. Ayan, dito naman po sa Calbiga, Calbiga COMELEC. Ito po, Calbiga COMELEC and BFP personnel together with the MTO conducts inspection and inventory of ballot boxes as part of the continuing
preparations for the barangay at sangguniang kabataan election. So pinaghahandaan talaga ng COMELEC ito pong nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election. So doon sa comment din po ay doon sa post po natin kamakailan ay meron pong nag-comment kung kailan daw po matatapos yung 30 days. Kasi ang sabi nga po doon sa nabasa natin na kapag ka yung ratified bill ay hinayaan lang ng Pangulo, after 30 days ay magiging batas po yon. Kaya yung tanong po nung nag-comment ay kailan po matatapos yung 30 days. So dito po sa post ng Sa Barangay Tayo ay malalaman po natin kung kailan po matatapos yung 30 days. At doon sa nagtanong sana ay nanonood ka po. So hindi kasama doon sa 30 days yung holidays at mga non-working days. So base po sa post ni Sa Barangay Tayo, ito po biniliugan ko na para po doon tayo makapokus. Ito po. Countdown, June 16 to June 18, June 20. June 16 to June 20. So kung bibilangin mo po yon, yan po ay working days, bali 5 araw po. Tapos June 23 to June 27 naman ay 5 working days din po yun sabi dito. So bali 10 na. June 30 hanggang July 4, 5 working days din po yon. So another plus 5 yun, 15 days na. At July 7 to July 11, another 5 working days. So 20 days na. July 14 to July 18, 5 working days din po. So another 5, 25 days na. At July 21 to July 25, working days is equivalent to 30 days. So yung 30 days po ay matatapos sa July 25. Base po dito sa atin pong nabasa. So mag-aantay pa tayo ng July 25. Kung hindi man ibeto o i-reject ng Pangulo at kung hindi man pirmahan ng ating Pangulo, ay aantayin po natin yung July 25 para masagot na po yung katanungan ng iba. Kasi kapag umabot po ng 30 days na hindi po ginagalaw ng Pangulo yung panukalang batas na yung ratified bill na yon, ay magiging ganap na batas po yon, mga idol at mga bayan. At ibig sabihin po, pagka umabot ng 30 days ay na maging batas yon, ay matutuloy po yung 2026 November. Next year na magkakaroon ng eleksyon. So doon pa lang magkakaroon ng malinaw na sagot yung tanong ng ating pong mga kababayan. So yun po mga idol As of now ay yung umiiral pa din na batas yung masusunod. Na ngayon nga pong December 1, 2025 ay merong naka-schedule. Yun pa rin po ang umiiral ngayon. Kaya patuloy po na naghahanda ang COMELEC. Patuloy na naghahanda para po sa barangay at sangguniang kabataan election this coming December 1, 2025. So ito po, panoorin po natin yung balita. Panoorin niyo po mga idol at mga kabayan.
Tuloy ang paghahanda ng Commission on Elections para sa December 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. Sa kabila ng mga hirit na ipagpaliban ito, kamakalawa ay nakatanggap ang mga opisina ng COMELEC sa lalawigan ng memorandum mula sa Regional Director ng Komisyon na nag-uutos para ihanda ang Posted Computerized Voters List o PCVL at Election Day Computerized Voters List o EDCVL. Katatapos lang din ng pagbubukas ng mga yellow metal box. Ayon kay Election Officer 3 Annelyn Abanes ng Bayan ng Basud, maging sila sa COMELEC ay gusto na ring matuldukan ang usapin kung matutuloy ba o hindi ang BSKE sa Disyembre. Aminadong opisyal na may mga nasasayang na resources ang gobyerno dahil hindi naman sila tumitigil sa paghahanda sa halalan. Pinanindigan ng komisyon na hanggat walang batas na nagpapaliban sa halalan ay tuloy ang BSKE sa Disyembre. Kaya nga sana ang ano namin, kung ipopospon ipospon na. Kung itutuloy, diretso na. So ayan po mga idol at mga bayan, base po sa balita ng Brigada News FM Daet ay patuloy na naghahanda yung COMELEC para po sa barangay at sangguniang kabataan election this coming December 2025. So ang sabi nga po nung nagsalita yung isang babae ay kung ituloy na. Kung ipospon na para po hindi na masayang yung kanilang oras, mga idol at mga bayan. So as of now ay tuloy pa rin hanggat wala pong batas na nagpo-postpone sa December 1, 2025 election ay tuloy pa rin base sa ating nakita at narinig, mga babayan. So kaya tuloy-tuloy pa rin yung paghahanda ng COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan election na malapit na po sa December 1, 2025 na. So abangan po natin after 30 days, July 25 po yung tapos nun. Kaya July 25 ay doon lang tayo magkakaroon ng malinaw na sagot, mga idol, mga kabayan, kung matutuloy ba o hindi yung BSKE 2025. So hanggang dito muna yung ating update at